Kumusta? Hunter's List po ito. Samahan niyo po ako at sabay-sabay nating panoorin ang isa na namang action thriller movie na The Old Guard. Ang pelikula ay nagsisimula sa 4 na tao na nakahiga sa lupa, puno ng mga bala. Naririnig natin ang boses ni Andy na nagsasabing pagod na siya sa lahat ng ito. Ilang oras bago ang pangyayari, nakipagkita si Andy sa isa sa kanyang mga kasosyo, si Booker sa Morocco. Kasama nila ang kanilang iba pang mga kasosyo, sina Joe at Nikki. Silang 4 ay mga immortal na mga assassin na nabubuhay sa loob ng mga siglo. Sila ay napakatapat sa pagtatago kaya't kailangan ni Andy na patago na tanggalin ang isang larawan na kinuhanan ng isang grupo ng mga babae na kasama siya. Sila ay nakatakda na magkita sa isang dating CIA operative, si James Copley, na nagbibigay sa kanila ng misyon na hulihin ang isang milisya na responsable sa panggigipit sa mga lokal na tao sa pamamagitan ng pagdukot at karahasan. Ang koponan ay tinanggap ang misyon at lumipad papuntang South Sudan. Habang naghahanda sila at pumasok sa base, pumatay sila ng ilang mga bantay. Sa loob ng basement ay madali nilang napagtanto na sila ay inilagay sa isang patibong bago pa man lumabas ang milisya na tinutukoy upang barilin silang lahat, na unang ipinakita sa intro scene. Ang 4 ay naghihikahos hanggang sa ang kanilang mga kapangyarihan ay nagpapahintulot sa kanila na itulak ang mga bala palabas at bumilis ang paghilom. Nagulat ang milisya ngunit wala silang sapat na oras upang mag-react pa dahil ang koponan ay nagsisimula ng pumatay sa kanila, kasama si Andy na gumagamit ng kanyang palakol laban sa mga mercenary. Nakakita sila ng isang kamera at naisip na si Copley ang naglagay nito upang ilantad ang kanilang sekreto. Sinira ni Andy ang kamera, at nakatakas ang 4 at nagpas siyang manatiling magkasama upang hanapin si Copley. Sa Afghanistan, isang koponan ng mga US Marines ang pumapasok sa isang base upang iligtas ang mga babae na hawak ng isang leader ng terorista. Si Niall Freeman ang namumuno sa grupo, at isa sa mga babae ang nagturo sa kanya patungo sa target. Pumasok si Niall at kanyang partner na binaril ang target. Sinubukan ni Niall na pigilan ang pagdurugo upang buhay na may hatid ito, kumuha ito ng kutsilyo at hiniwa ang kanyang lalamunan. Si DZ, kasama ni Niall, ay agad na umaksyon upang lagyan ng pressure ang sugat nito habang tila nawawalan ng malay si Niall. Habang ito ay nangyayari, ang 4 na mga assassin ay nagkaroon ng parehong pangitain kay Niall, na nangangahulugang may isa pang katulad nila. Tumalon si Andy sa tren at nagtungo upang hanapin siya. Sa tent ng mga mediko, ang sugat sa leeg ni Niall ay lubos ng gumaling, na nagulat si DZ at ang iba pang mga Marines. Sa London, dumalo si Copley sa isang presentasyon mula sa kanyang employer, si Merrick, na nais na ang kanyang kumpanya, ang Merrick Pharmaceuticals, ay maaaring magligtas ng milyon-milyong buhay sa pamamagitan ng kanilang mga inobasyon. Pagkatapos nito, ipinalabas ni Copley kay Merrick ang video ng mga assassin pagkatapos ng misyon, at bagaman na-impress siya, gusto ni Merrick ng matibay na pisikal na patunay para sa kanyang mga eksperimento. Samantala, si Niall ay pinagtatabuyan ng kanyang mga kasamahan matapos ang pangyayari, at sinabihan siyang ipapadala siya sa Germany para sa karagdagang mga pagsusuri, kahit natutol siya. Bago siya dalhin, sinundan siya ni Andy at sinuntok ang ibang mga sundalo bago dalhin si Niall kasama niya. Sa daan, sinubukan ni Niall na tumakas, at lumabas si Andy upang barilin siya sa ulo. Hanggang sa puntong ito, iniisip ni Niall na baka panaginip lamang ang lahat, ngunit ngayon ay na-realize niya na talagang hindi siya mamamatay. Nakarating sila sa isang airbase kung saan sila ay pupunta ng France. Matapos makatulog ni Andy, natuklasan niya na si Niall ay tinali ang kanyang braso sa eroplano at sinusubukang pilitin siya at ang piloto na elapag ang eroplano. Binaril ni Andy ang piloto at inutusan si Niall na palayain siya upang siya ang magpatakbo ng eroplano, ngunit lumalabas na ito ay isang panlilinlang lamang upang makalaya, dahil nagpanggap lang na patay ang piloto. Sinupil ni Andy si Niall at pilit na pinagpatuloy siya na sumama sa kanilang misyon. Makalipas ang ilang oras, nakarating sina Andy at Niall sa kanilang taguan upang makipagkita sa iba pang mga kasama. Sinabi kay Niall kung ano ang ginagawa ng kanilang koponan at kung paano gumagana ang kanilang mga kapangyarihan, pati na rin ang katotohanan na sila ay nakaranas ng maraming pangyayari sa kasaysayan. Ipinaliwanag ni Andy na sa huli, sila ay maaaring mamatay, ngunit hindi nila alam kung kailan ito mangyayari o kung bakit, paano ito nangyayari, dahil nawala ang isang kasamahan nilang immortal warrior na ilang siglo na ang nakalipas matapos hindi gumaling ang kanyang mga sugat. Sa gabi,
Nagising si Nile sa pagkabigla matapos sabihin sa mga kasama na nakakita siya ng isang pangitain ng isang babae na nakakulong sa isang bakal na kabaong, sumisigaw at nagwawala. Sinabi ni Nikki na ang babae ay isang dating kasosyo nila, si Queen, na siyang unang natagpuan ni Andy na immortal. Sila ay matalik na magkaibigan at kasosyo hanggang sa sila ay mahuli at patuloy na pinapatay ng mga taong nag-iisip na hindi sila tao. Si Queen ay sapilitang pinasok sa bakal na kabaong at itinapon sa dagat, kung saan siya ay natrap sa loob ng 500 taon, na walang pagkakataon na makatakas, at naramdaman ni Nile ang lahat ng kanyang paghihirap. Sa mga sumunod na pangyayari, inatake ang taguan ng ilang mga mercenary na nagtatrabaho para kay Merrick. Si Booker ay hindi makagalaw dahil sa isang granada, at mas matagal ang paghilom ng kanyang mga sugat, samantalang hinuli naman sina Joe at Nikki. Natagpuan ni Andy ang ilan sa mga lalaki at pinatay sila bago siya nakatakas kasama si Nile at si Booker. Dinala sila kay Merrick, kung saan henadbutt siya ni Joe. Sinubukan niyang makita ang patunay ng kanilang kawalang kamatayan sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagtusok kay Joe. Dinala sila sa laboratorio para sa karagdagang pagsusuri, habang sinabihan si Copley na hanapin ang iba pang mga immortal. Tumigil sina Andy, Nile, at Booker sa isang napabayaang mina kung saan may ilang mga gamit nila. Napansin ni Andy na siya ay nasugatan at natuklasan na mas matagal siyang maghilom. Habang nagpaplano sila para sa kanilang susunod na hakbang, patuloy na may mga tanong si Nile tungkol sa kanyang natuklasang kapalaran. Mas nag-atubiling sumama siya matapos sabihin ni Booker na siya ay sobrang tagal na sa mundo at patay na ang lahat ng kanyang mga anak. Samantala, pumunta si Andy sa malapit na Batika para ipagamot ang kanyang sugat. Sa huli, habang nagpapatuloy sila sa kanilang misyon, nagpasya si Nile na umatras at gamitin ang natitirang oras niya kasama ang kanyang pamilya, at pinayagan siya ni Andy na umalis. Gayunpaman, natagpuan ni Nile ang isang clip ng baril sa trunk, nangangahulugan na sinadyang ibinigay ni Booker ang walang laman na baril kay Andy. Si Andy at si Booker ay matagumpay na natunton si Copley, handang harapin ito. Gayunpaman, nagulat ang lahat ng malatraidor na binaril si Andy sa likod ni Booker, at ibinunyag ang kanyang lihim na alyansa kay Copley. Sinabi niya na ang kanyang nakakagulat na pagtatraidor, sa pamamagitan ng pagsasabing baka natuklasan ni Merrick, ang paraan para sa kanila upang makamit ang kapayapaan sa pamamagitan ng kamatayan. Habang bumabagal ang paggaling ni Andy, dumating si Merrick kasama ang mga tauhan nito, agad nitong napansin si Andy na nanghihina dahil sa natamong sugat, ngunit hinuli pere ng dalawa at dinala sila kay Joe at Nikki, na may layuning posibleng tapusin ang kanilang kawalang kamatayan ng tuluyan. Ang paglantad sa pagtatraidor ni Booker ay nagtulak kay Joe at Nikki na magbaliktad laban sa kanya. Samantala, hinikayat ni Nile si Copley na tumulong sa kanyang misyon ng pag-rescue. Dahil sa nakita ni Copley ang tunay na anyo ni Merrick, kusang loob siyang sumama sa hangarin ni Nile. Si Copley ay naengganyo sa mga kahangahangang gawa at mga aktong bayani ng mga immortal na umabot ng maraming siglo. Matyaga niyang pinagsama-sama ang impormasyon tungkol sa kanilang mga tagumpay at kabayanihan. Magkasama, binuo ni Nile at Copley ang isang plano para makapasok sa establishmento ni Merrick. Ginamit ni Nile ang kanyang natatanging kakayahan at kaalaman upang mapatay ang mga tauhan ni Merrick, at palayain ang mga natirang bihag na immortal. Gayunpaman, nagpasya si Andy, ang pinuno ng mga immortal, na hindi lamang sila aalis matapos iligtas ang kanilang mga kasama. Pinili niyang harapin si Merrick, na determinado at matiyak na hindi na siya makapagdulot pa ng panganib sa iba. Sinuportahan ni Nile ang desisyon ni Andy at handang lumaban kasama ang mga bagong kaibigan. Sa isang malupit at matinding labanan, hinaharap ng koponan ang mga bagong puwersa ng mga mandirigma na pinadala ni Merrick. Walang takot nilang hinarap ang mga ito, gamit ang kanilang mga karanasan at talino upang malampasan ang mga kalaban. Kahit na ang sitwasyon ay mukhang labis na mapanganib, hindi sila nagpatalo. Habang nilalabanan nila ang mga hamon, lalo pang tumitibay ang kanilang determinasyon na wakasan ang malupit na paghahari ni Merrick. Sa gitna ng magulong pagtatagpo, nahuli ni Merrick sina Andy at Nile. Malalim ang tensyon sa paligid habang nagkaharap ang dalawang partido. Nang makakuha ng pagkakataon ay sinaksak ni Andy ng kanyang palakol sa leeg ni Merrick. Sa parehong sandali, sinakmal ni Nile si Merrick at itinulak mula sa isang bintana, nagdulot sa kanilang dalawa ng pagbagsak sa isang sasakyan.
Makalipas ang ilang sandali, nagising si Nile na may mga pasa at sugat, ngunit buhay pa rin. Sa ilang sandali ay unti-unti siyang gumaling mula sa kanyang mga sugat, natutuwa siya na ang paghahari ni Merrick ay nagwakas na, at nagresulta sa malagim niyang kamatayan. Matapos nito, bilang kaparusahan sa kanyang pagtatraidor, pinagkasunduan ng grupo na ipataw kay Booker ang isang parusa, na nagbabawal sa kanya na makipag-ugnayan sa kanila sa loob ng 100 taon. Sa pagtitipon ng natitirang grupo kasama si Copley, inilalahad ng mga natuklasan ni Copley ang isang kamanghamanghang epekto ng kanilang mga kilos, kung saan ang mga iniligtas nila ay nagpatuloy sa pagtulong sa mundo sa iba't ibang paraan. Mula sa mga makabuluhang imbentong nagbago sa takbo ng kasaysayan, hanggang sa mga pangunahing kilusang panglipunan. Dahil dito, ipinagkakatiwala nila kay Copley ang banal na tungkulin, pangalagaan ang kanilang sekreto at hanapin ang mga misyon na may kakayahang magdulot ng malawakang pagbabago. 6 na buwan ang nakalipas, bumalik si Booker sa kanyang apartment sa Paris ng lasing at nalulumbay. Ngunit sa pinakamababang punto ng kanyang buhay, nagulat siya sa pagdating ng isang di inaasahang bisita, si Queen, isang immortal na pinaniniwalaang nawala sa loob ng 500 taon.